Hello, my dear Scorpio. Welcome to Practical Mystic. This is my first time doing live tarot reading here on Facebook. Now, let us know what's the message for you from the Divine. As I'm gonna be using the Beginner Tarot deck, the Powerful Thought cards by Louise Hay, the Lightseer Tarot deck, the Karma cards, and the Tarot of Opposition. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng Poong May Kapal para sa buwan ng Nobyembre. Okay? Ito ay hindi pa isa-isa na tarot reading, ha? Ito ako lamang ay pangkalahatan na pagbabasa para sa inyo. So, kunin nyo lang kung ano yung particular na mensahe na nag-resonate sa iyo, Scorpio. Universe, spirits, angels, messengers, and celestial teams. What does my dear Scorpio need to know for this month of November? 2 more cards, please. Sali na natin yan. Okay, so next is kukuha ko ng 4 na cards mula sa Lightseer Tarot deck. Okay. Scorpio. This is for Scorpio. Okay, parang marami ang cards na lumabas sa'yo, Scorpio, kasi siguro matagal na panahon na hindi ako nagta-tarot reading para kay Scorpio. Okay, nagkataon lang talaga na busy ako sa aking work, tapos ibinigay ito sa akin na chance para mag-tarot reading. Next ay kukuha ako ng isa mula dito sa Tarot of Opposition. Pasensya ka na kung meron kang maririnig. Kasi ano yan, yun ang tunog ng maingay na mesa. Matunog masyado kapag gumagalaw ako. Konting galaw ko, maingay yung mesa. Okay, anyway, hindi ito hadlang para makapagpatuloy ako sa aking tarot reading para sa iyo, Scorpio.
Alamin natin kung anong dapat nang malaman mula sa Divine. Tsaka isa mula dito sa Karma Cards. Okay. Ayusin ko muna itong aking may okay, so let's dive in. Ang pinakaunang mensahe is itong Seven of Pentacles. Itong Seven of Pentacles nangangahulugan na ito'y may kinalaman sa mga pagsisikap, yung mga efforts na ginagawa. Masyado kang maraming ini-invest sa mga bagay na parang nag-i-invest ka sa iyong panahon, oras, sa mga bagay na hindi naman siya nararapat. Kasi kung ganito, pinagsisikapan mo ito, nag-i-invest ka ng para sa iyo. Pero ang nangyayari, para nag-i-invest ka ng bagay na hindi nararapat sa iyo. Okay? And ito, sinasabi dito na hindi ka masaya. You are unbalanced. Hindi balance yung root chakra mo. Dahil hindi ka masaya sa feeling ng iyong pamilya. Meron kang pamilya pero yung feeling na hindi mo sila kasama. You are alone. Parang produkto ka ng broken family, or meron kang pamilya pero hindi kumpleto. Okay? And next to that is this is Two of Pentacles. Two of Pentacles is saying na hindi mo na balance yung karera mo, yung finances mo, yung negosyo, or kaya naman relationship, yung love life mo, yung career mo at saka love life mo, or kaya yung pera mo at saka yung personal na buhay mo. Hindi siya balance. Okay? Mas parang tinutuunan mo yung pera, hindi mo tinutuunan ng panahon, binigyan ng pansin ang pag-aalaga mo sa sarili mo at saka sa iyong pamilya. Doon ka abala sa mga bagay na hindi masyado mahalaga. Ito'y parang naggasta ka ng pera sa ginastos mo yung pera sa maling investment. Okay?
And with that Two of Pentacles in reverse, beside the Seven of Pentacles in reverse is this one, the Ace of Cups. The Ace of Cups, it is outpouring of emotional water energy. This is Pisces energy. So you will receive new relationships. Ang iba sa inyo ay makakatanggap ng balita na ikaw ay manganganak or magbubuntis. Okay, na yung pagbubuntis mo ay dapat mong ipagbunyi, no? Kasi siguro maselan yung pagbubuntis and nagbuntis ka talaga na successful. So dapat mo siyang i-celebrate. Ito, Knight of Wands in reverse. The wand is a fire energy actually. It is a fire energy which is having relation to may kinalaman nito sa passion or creativity. This could also be about planning, yung yung magpaplano ka sa ukol sa bagay na gusto mong makamit, yung layunin mo gusto mong abutin, pero parang hindi ka nakapag-decide ng maigi para ma-achieve mo itong plano mo. Okay? Or kaya naman ang iba sa inyo ay parang merong yung realization na kailangan mong magbago, meron kang dapat baguhin sa buhay mo, pero hindi mo magawa-gawa kasi parang hindi ka komportable na gawin yun. Parang nagdadalawang isip ka or kaya hindi mo magawa dahil hindi ka sanay para gawin ang isang bagay na something bago sa iyo. Okay? And next to that is, this is the King of Swords in reverse. This is Libra energy, saying that you do not have a balanced root chakra, at the same time the third eye chakra. Okay, so now you have two chakras which are unbalanced, which means na hindi ka nakikinig sa intuition mo, or hindi mo maririnig ang mensahe sa iyo ng intuition, or sadyang hindi ka nakikinig sa intuition mo. Yung decision mo na magbabago, baguhin mo yung lifestyle mo, baguhin mo yung attitude mo. Sinasabi dito na wala kang plano na baguhin ang lahat sa iyo kasi hindi ka nakikinig sa iyong intuition, no? You lack of structure. You are not operating your intelligence, okay? Or you are just using it in a bad way, and so you are now acting irrational, no? And illogical. So parang nag-iisip, gumagawa ka ng bagay na hindi mo iniisip ng maigi, no? You are acting illogically or irrational.
to the extent that you cannot decide for planning, a plan to change, a plan to move on. Okay. And then you have this, the Ace of Cups. The Ace of Cups. It's like itong puso mo parang kung nakikita mo itong ito yung smoke, parang unti-unti siyang bumababa. So ibig sabihin it's like unti-unting hindi naging balance yung heart energy mo dahil sa mga circumstances, sa mga pangyayari. Yung kupa na meron ka, itong kupa na ito ay nagrepresent sa heart chakra mo. Ngayon, dahil parang may tubig ba dito, or tubig or usok na lumalabas mula sa kupa, ibig sabihin unti-unting nababawasan yung laman ng kupa mo, or in other words, unti-unting nasasayang or nauubos yung pag-i-invest mo ng enerhiya dito sa iyong heart energy. Okay? And with that, you are ang pakiramdam mo ngayon is nakatali ka or tinatali ka, and parang hindi ka makalabas kasi napapalibutan ka ng espada, tapos nakatakip pa yung mata mo, you are blindfolded. So it is the feeling of being trapped. Parang feeling mo na restricted ka sa lahat ng bagay, and parang nakatali ka sa isang particular na lugar where your hand, yung kung saan yung kamay mo ay nakatali. Parang biktima ka nun. You are experiencing a victim mentality. Parang paralisado ka, wala kang magawa. And you are paralyzed by fear, terror, or anxiety. Yung isipan mo parang punong-puno ng pangamba or takot na baka takot na maaring may kinalaman sa ibang tao. Okay? And you are now feeling pressured. Okay? Or at the same time, hopeless. Oh my God. Pressured and hopeless. It's like, you are powerless and silenced. You're experiencing crisis this time. Yung feeling na yung feeling na pressured ka, at the same time hopeless. Oh my God. Ang yun, parang ka, depressed. You're emotionally you're emotionally not balanced, no? You are not emotionally balanced. Dahil marami kang iniisip, no? Iniisip mo ang ibang tao, hindi yung sarili mo. To the extent na nakadama ka ng takot, pangamba, at kawalan ng pag-asa, no?
OMG, ano ba talaga yung gumagambala sa isipan mo? Kailangan mo ba talaga yung pag-isipan? What if tanggapin mo na lang, no? Yung pagbabago. Kung hindi mo siya tatanggapin, ang mangyayari, patuloy kang ganito. Na-isolate sa isang lugar. Malayo sa iyong mga mahal sa buhay. And another is this one. 6 of Pentacles. 6 of Pentacles means pagbibigay. Ikaw ba yung binibigyan or ikaw yung nagbibigay? Okay? Ito yung 6 of Pentacles. Siguro, kung i-let go mo yung mga bagay na gumagambala sa iyong kalooban at isipan, siguro ibibigay ng universe yung blessing na para sa iyo. Pero kung hindi mo kayang i-let go, kung hindi mo kayang tanggapin ang mensahe na dapat kang magbago, kung hindi mo kayang magbago, patuloy kang ganito, isolated. Okay? And dapat sana yung advice ko lang sa iyo, dapat mong tanggapin itong pagbabago na ito para magiging healed ka sa trauma, or para maging healed ka sa emotional instability at saka mental entrapment, parang ganon. So maaaring ibibigay sa iyo ng universe yung reward para sa iyo. Only if willing kang magbago. And then this is 5 of Cups. This is 5 of Cups, saying that you are moving forward, moving on, and accepting the help of others. You are rejoining the world, healing and rejoining the world. Ibig sabihin, kung tatanggapin mo ang pagbabago na ito, you will again rejoining the world. Not this case na isolated ka. Kasi hindi ka gumagawa ng self-healing, shadow work, yung tawag nun. Pero kung nagkakaroon ka ng self-healing, healing from the past traumas, healing from narcissism, parang ganon, malaking reward ang ibibigay sa iyo ng universe. Okay? And here we have the Justice. Justice in the upright. Justice in the upright. Justice in the upright.
The road to justice is winding, but every debt will be paid and wrongs healed, both for you and for those who have acted wrongly. Trust, balance, and truth are the weapons of righteous men and women. Act by dispelling the shadows within and without you. The road to justice is winding, but every debt will be paid and wrongs healed, both for you and for those who acted wrongly. There's justice coming. Kung sino man ang nagkakasala, paparusahan. Kung sino man ang inaakusa na sa katunayan siya ay inosente at inaapi lamang, ay magbibigyan ng gantimpala. So, ibig sabihin, justice is served. There is karma, okay? And karma spares no one. So, kung sino man yung gumagawa ng mabuti, kung sino man yung mga inaapi, kung sino man yung mga inosente na nadadamay sa kasamaan ng ibang tao, sila ay matutulungan ng universe sa pamamagitan ng ibang tao or instrumento. Tutulungan sila ng universe at the same time ibibigay sa kanila yung hustisya na nararapat para sa kanila. So good karma is coming to them. But for those people na nang-aapi, yung gumagawa ng gulo, nang-aapi, nag-aakusa, sila yung magiging makakatanggap ng parusa, no? Sila ang paparusahan ng universe. So they are the karmic people, no? Karma is chasing after them. They're gonna receive bad karma, okay? Because what you sow is what you reap. Kung ano yung ginagawa mo, babalik at babalik din sa iyo. Next is the planets from karma cards. The planet is moon, okay? So kung ang kaluluwa mo ay demented, dapat mo nang pukahawin or dapat ka nang makinig sa intuition mo. Defend your soul. Do not sell your soul to the devil. Ibig sabihin, huwag mong ibenta yung kaluluwa mo sa demonyo. Okay? Tanggapin mo kung ano nangyayari sa buhay mo, no? Tanggapin mo na meron talagang mga tao na mas magaling sa'yo. Pero hindi mo dapat ikukumpara yung sarili mo sa ibang tao. Iba-iba kasi tayo ng katangian, iba-iba tayo ng mga mission sa buhay. So there's no comparison between the sun and the moon. Each one has its own time to shine, okay? So yun din ang sa'yo na dapat mag-focus ka lang talaga sa sarili mo. Tanggapin mo pagbabago, mag self-healing ka, or do the shadow work. Okay? Let your feelings tell you how to control or to manage it. For the narcissist kasi, hindi nila alam kung paano tanggapin or i-manage yung kanilang emotion. So, ang gagawin nila, i-project nila yan sa ibang tao, which is not good. So, dapat tanggapin mo yung emosyon na meron ka, that you are low vibrational person, and learn to accept, learn to surrender to the divine, and then the divine will help you to be healed.
to be free from trauma, to be terminated from karmic debts, parang ganon. So, you have to change yourself for the better. Do the self-healing and shadow work. And affirm this to yourself: I now go beyond other people's fears and limitations. Okay? Huwag mong isipin yung mga tao na umaaligid sa iyo. Do not mind them. You should mind your own business, no? Pag-isipan mo yung mga bagay lamang na makapagpapasaya sa iyo. Yung mga bagay na ikakabuti mo sa iyong sarili. Okay? Do not do something that pleases others. I want you to do something that can make your soul happy, that pleases yourself. You do not have to conform to the pattern or standards of this world. Just be yourself, be who you are, accept your emotions. Learn to handle it so that you can definitely be healed from traumas and becoming apart from the control of narcissists. Okay? Alam ko maraming narcissists na umaaligid. So dapat makinig ka sa iyong intuition. Okay? Affirm this to yourself that it is your mind that creates your experiences and unlimited in your own ability to create the good for your life. That's it. It is your mind that creates the experiences. You are unlimited in your own ability to create the good in your life. Amen. Ang ganda. Okay? Hindi basta-basta itong mga sinasabi sa iyo na dapat kang magbago, baguhin mo yung sarili mo, baguhin mo yung nakagawian mo. Okay? So, kung kakayanin mo, magiging masaya yung universe sa iyong mga ginagawa, sa iyong mga gawain, at ibibigay sa iyo itong gantimpala na ito. Okay? So, this is what I have for you, my dear Scorpio. See you in the next reading. Goodbye for now.